Good to be back to preach again the Word of God. Psalms chapter 3, basahin po natin ang salitan. Pag nakita na po si Amen. Psalms chapter 3, let's read the whole chapter. Verse number 1. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter of mine head. Verse 5, I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustained me. Verse 7, Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone, thou hast broken the teeth of the ungodly. Verse 8, Salvation belongeth the Lord, thy blessing is upon thy people, Selah. Amang Diyos namin sa langit, muli po sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagtipon niyo po kami upang mag-aral po ng inyong salita. Dalangin po namin na ang Banal na Espiritu po ang magpuno po sa amin, mag-fill sa amin, at maunawaan po namin ang inyong pong salita at encourage us this night. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus, aming Diyos Pinapagligtas. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Magandang gabi po sa atin. It's good to be back. At ang nais ko pong ibahagi sa atin ay patungkol po sa proteksyon ng ating Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay mayroong trouble, trials, testing, or problems, challenges in our life. The Lord promised us that He will protect us because we are His people. And from verse 1 to verse number 8, meron po tayong apat na bagay na makikita po dito. But for us to have a background, makikita natin na ito po ay Salmo ni David. Kung meron po tayong mga study Bible, ang nakalagay po dyan ay a Psalm of David when he fled from Absalom, his son. Si Absalom po, isa sa mga description sa kanya ng Bible, siya po ay good-looking man. Sino kaya yung gusto ditong maging katulad ni Absalom pagdating sa itsura? Parang si Pastor Jess, no? Sa katawan. Hindi, joke lang. sa itsura, sa tindig, sa paglalakad. Good looking. Pagdating naman sa pagsusulat, si Brother Cardo, at least sa pagsusulat, good looking. Pero sana hindi natin gayahin si Absalom yung kanyang karakteristik. Bakit? Siya po ay inaway niya. Winay niya yung tatay niya. Bakit? Dineclare niya yung sarili niya na king. Nagrebelde niya sa sarili niyang tatay at nangyari po ito nung sa kalagitnaan, middle. It was happened at the middle of the reign of King David. And because of this, ang ginawa ni Haring David, dahil natakot siya, he feared for his safety, siya po ay tumakas o nagpakalayo-layo. At ito po, nasulat niya yung Psalms chapter 3. Consider po ito bilang isang lament psalm. Pag sinabi po natin lament, parang lamentation. Pagtangis. Ano pa ba yung isang malalim na Tagalog doon? Pagtangis, lamentation. Panaghoy. Lament psalm. At isa din tong morning prayer or morning psalm. Kasi makikita natin sa verse number 4, verse number 5. Yan, pagkagising niya, nananalangin siya sa Panginoon at sinusustain siya ni Lord. Katulad ni Haring David, mga kapatid, nalalaman ko po at nababatid ko na tayo po ay dumadaan sa mga challenges. Tama po ba? Marami pong pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay ginugulpe or the world is buffeting us. Sinusuntok tayo ng hindi magagandang bagay. Katulad ni Haring David, ito yung kanyang trouble. Merong
someone is after for his life. Maaring sa atin naman, sa trabaho, merong naninira sa atin. Di ba, pag si Charity hinahatid ko, tapos iniiwan ko lang si Eddie sa CCF, nakakasabay kong lumabas yung mga call center agent dyan sa IPI. Alam nyo ang kanilang mga pinag-uusapan, yung boss nila na na hindi sila trip, nilaglag sila ng isa nilang teammates, at kung ano-ano pa, sinisiraan, yan yung kabilaan lagi ko narinig. Sabi ko, grabe nung hirap pala talaga ng buhay nila. Wala ka ng tulog, tapos naglalaglagan pa sila sa office. Siraan, parang ganun ano. Ako naman, kunyari, patulog-tulog, pero nakikinig-kinig. Ang hirap din ng buhay nila. Maaaring sa ating personal life, meron tayong mga struggles as a Christian, and a lot of times, natitrigger ito sa mga nangyayari sa atin. Or, minsan sa financial, o palagi, tayo ay natotrouble financially. Minsan kapag nakapangutang tayo at nagbayad tayo nangutang tayo ng pambayad sa utang natin at nagpatong-patong na, yan, financially struggle na tayo. And also, sa ministry din. Sa ministry, may mga challenges. Tama po. Katulad niyan, magkakamp na naman. At alam ko, ang preparations na ginagawa, January pa lang, nagpe-pray na, nagde-December na. At katulad niyan, nung pinapanood ko yung mga video last year, kaninang umaga, parang nagkamali tayo dun sa yung pinatakbo natin sila sa oval ng sobrang tagal. Buti na lang walang heat stroke. Pero kinagabihan may 4 na hinika eh. Ewan ka lang, baka may ganun saan. Huwag na natin ulitin, So, trouble. Marahil sa love life din, di ba? Amen? Minsan may mga challenges din. Kaya minsan, may mga naririnig ka sa Facebook, Pastor Jess natatamaan ka Yung halimbawa, ito makaka-relate dito sa mga nagbabike. Ang pag-ibig daw o ang pag-move on, parang pagbabike. Sa isang padjak, bakit ka umiiyak? Tapos, smooth naman sa patag, pero yung damdamin mo hindi pa mapanatag. Di ba? Ang daming mga ganun-ganun Ang sikat yan. So, trouble in our life. Ako, sa pag-aasawa, sa pag-aanak, ang hirap. Maraming mga challenges. But when at times that we are in a trouble, ano po yung mga kailangan nating gawin? Ano po yung mga dapat nating respond? Ano po yung mga kailangan nating attitude kapag dumadating po tayo sa trials? Katulad po ng ginawa ni Haring David. At wala po tayong ibang naasahan kundi ang ating Panginoon. At hindi na po tayo magtatagal. Unang-una, makikita natin sa verse number 1, tsaka sa verse number 2, makikita natin yung pagtawag ni David sa Panginoon. Kung tayo ay nasa challenges, troubles in our life, let us cry for God's help in times of trouble. In verse number 1, Lord, tinawag niya ang Panginoon, how are they increase that trouble me? Many are they that rise up against me. Bilang mga anak ng Diyos, ang turing sa atin ng mundo o ang sistema ng mundo, kaaway, and they hate us. Halimbawa na lang, kapag ikaw ay nag-post ka ng preaching na medyo masakit, anong sasabihin ng mga tao? Kahit minsan mga Kristiyano na, si pastor nang-guilt trip na naman. Yan yung term nila guilt tripping. Pero alam niyo po ba, ang goal ng preaching is not just to encourage, not just to teach, not just to reprove, but also to rebuke. Para ang preaching na palagi lang tayong pinapatawa, palagi lang tayong kinikiliti, dahil ayaw masabihan ng guilt tripping, hindi po mga kapatid. We're just telling the truth. And sasabihin nila, ganyan kasi yung mga Kristiyano, nakabox lang kayo sa Bible, kaya ganyan lang kayo mag-isip. And since the beginning of time, the Lord Jesus Christ
Read what happened to the apostles. If you are a Christian, they will hate you. And same today. And in verse number 2, merong kasinungalingan. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. These people, they lie about what God can do to us, or who is God and what He can do. As a Christian, we believe that God can. Ano mang pagsubok natin sa buhay, kayang-kaya ng ating Panginoon. Pag sinabi nila, wala na pag-asa, hindi po, lagi pong may pag-asa. Laging nandyan ang Panginoon. So, nawa si Lord ang ating maging sumbungan. Sumbungan, tanggulan, kapag dumating yung mga time na hindi natin ginugusto. Try for God's help during or in times of trouble. Wag kay Lord tayo mag-rant. Diba yan yung term natin, mag-rant. Kay Lord ka magreklamo. Kay Lord ka magsabi ng mga hinain mo sa buhay. Katulad ng ginawa ng mga propeta. Si Jeremiah, Lord, bakit ganyan? Lord, bakit parang natutulog ka? Katulad ni Haring David sa mga pagkakataong to. Let us cry for God's help. Let us cry to God kapag dumating yung time. So, bilang mga Kristiyano, wag nating gamitin yung freedom of speech para mag-rant ka sa Facebook dahil nagrereklamo tayo sa buhay. Minsan, ine-express, napaka-immature ng mga Christians. Ine-express natin yung feelings natin na hindi natin ino-consider yung Holy Spirit. Every time na may gagawin tayo, palagi nating tanungin, gusto ba yan? Leading ba yan ng Holy Spirit sa atin? Halimbawa, magmamay day ka ng suntukan na lang, gusto ba ng Holy Spirit yon? Command ba ng Holy Spirit yon? Flesh mo yon. Old sinful flesh mo yon. Kaya sabi ni Jesus, kailangan dalhin mo yung cross, suffering, meaning yung old flesh natin namatay na kasama ang cross. Hindi na natin dapat pairalin. Number 2, makikita natin sa verse number 3 to verse number 4. Trust God's protection. Magtiwala tayo sa protection ng Panginoon sa time na tayo ay merong mga challenges, trouble and trials and testing. Look at verse number 3. But thou, O Lord. Alam niyo po mga kapatid, minsan yung tanong natin, di ba? Masama bang maghimutok tayo sa Panginoon o magdaing tayo sa Panginoon or magreklamo tayo sa Panginoon or mag-doubt tayo sa Panginoon or mag-ask tayo sa Panginoon na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Alam niyo po, kapag tinanong mo lang ang Panginoon, na doon ka na lang tumigil, na hanggang doon ka na lang, Lord, ba't ba ganito yung buhay ko? Tinatanong mo si Lord, ba't ganito yung nangyayari sa buhay mo? Pero tingnan natin yung modelo ng mga karakter sa Bible, katulad ni Haring David. Hindi siya natapos sa verse number 1 at sa verse number 2. Sabi niya, but thou, O Lord, Panginoon, sino ang Panginoon sa ating buhay? Ang ating Panginoon ay ang ating shield, ang ating pananggalang. But thou, O Lord, art a shield for me, para sa atin. Not only that, my glory and the lifter of my hand. God will exalt us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi na tayo iiwan. Magaling ang tao mang-iwan, magaling ang tao magpaasa, magaling ang tao ang mangako. Pero si Lord, sa lahat ng sinabi niya, wala siyang final. Judgment man yan or promise. Yung sinabi ni Lord na huwag kang matakot, hindi kita pababayaan, huwag kang, sige lang, sugod lang, lagi akong nandyan para sa'yo. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lahat ng yon ay tutuparin ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan sapagkat we are in Christ. Tayo ay na kay Kristo. In verse number 4, I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. Pinapakinggan tayo ng Panginoon. Narinig niya ang ating mga panalangin mula saan? From His holy hill. It means place of authority and
power. Kaya mga kapatid, yung practice natin, yung attitude natin ng prayer sa buhay Kristiyano, hindi to kawalan lang. Yung pagsabi mo sa Panginoon minsan ng, Lord, tulungan niyo ako sa isip mo, sa puso mo, or anumang ginagawa mo, prayer na yun. Panalangin na yun sa Panginoon. Palagi kong nababanggit, merong sobrang preaching, merong sobrang fellowship. Kaya Pastor Jess, hanggang alas 3, di ba? No, madaling araw, nagpe-fellowship, no? Sobra yun. Merong sobrang preaching. Pag mag-preach yung pastor ng 3 hours, 1 hour and a half, medyo napagbibigyan pa. Lahat ng mga ginagawa natin kay Lord, merong sobra yan. Sobrang soul winning, di ka na kumain hanggang sa na-stroke ka, di ka uminom. Pero alam nyo, anong gawain natin kay Lord na walang sobra? Yung prayer. Kasi pray without ceasing. Never sa sobra ang panalangin. Kaya po, manalangin lang tayo sa Panginoon palagi. And then in number 3, eto na, dito tayo at dito tayo lahat medyo lumiligwak o hindi natin nakakayanan minsan dahil ang dami nating iniisip. Verse number 5 to verse number 6. I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000 of people that have set themselves against me round about. Alam niyo po, sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, sleep with God's peace in times of trouble. Napakahirap nitong gawin. Matulog ka, diba, na merong kapayapaan. Literally, matulog. No? Kapag meron tayong problema, aminin natin sa hindi, ang hirap matulog. Kasi overthink tayo ng overthink. Ang dami nating iniisip. Saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo kukuha ng ganito? Ano mga bagay? Anong mangyayari sa iyo bukas? Anong mangyayari next week sa camp natin? Anong mangyayari? Makagraduate ka ba ngayon? Bumagsak ka? Ano kayang mangyayari? Ang hirap matulog kasi ang dami nating iniisip. Pero mga kapatid, in verse number 5, the Lord will preserve us. He will sustain us. Kaya huwag natin kalimutan yung verse sa Lamentation na kada umaga, ang biyaya ng Panginoon ay palaging bago. Ang kanyang awaan pag-ibig. Yung loving kindness ni Lord, it talks about His mercy, love, and grace. Palagi ang bago pag umaga. Bakit? Ngayon, pagod ka, drain ka, spiritually, mentally, lahat na ng drain na drain ka. Pero pag gising mo ng umaga, dahil merong kapayapaan ng Panginoon na hindi kayang kunin sa atin ng mundo, strengthen ulit tayo. And in the book of Corinthians, it echoes that words. Ang sabi doon, kahit yung physical natin ay drain na, but inwardly, outwardly, we're drained, but inwardly, because the Lord is there and the Lord will sustain us, palagi tayong sasabak ulit sa buhay. So mga kapatid, pag meron tayong mga problema at challenge tayo, overthink ka ng overthink. At ikaw na ang nag-self-diagnose sa sarili mo na meron kang anxiety. Palagi mong isipin, pag natulog ka, kinabukasan, merong bagong lakas ang Panginoon sa'yo. Hindi lang physically, hindi lang mentally, but spiritually. So, itulog mo na yan. Totoo, biblical naman yung, do your best, do what you can, and God will do kung ano yung part niya. Do your part. Remember, nung sinabi ni Jesus Christ sa mga tao, nung namatay si Lazarus, tinanong ni Jesus, saan siya nakalibing? Pinunta siya ng mga tao doon kung saan nakahimlay si Lazaro. And then sabi ni Jesus Christ, pwede naman sabihin ng Panginoon, Lazarus, come forth. Pero meron pa siyang inutos. Ano sabi niya? Tanggalin niyo yung bato. Tinanggal yung bato. And then tsaka niya sinabi, Lazarus, come forth.
So yung mga bagay na kaya natin gawin, gawin mo. And trust God that He will strengthen you sa mga maliliit na bagay na yun. And ipaubaya mo sa Panginoon yung mga hindi mo kaya. Hindi tayo si God. Hindi tayo si Lord. Limited lang tayo. And in verse number 6, it talks about fearlessness and confidence in God. Remember in Romans, if God be for us, who can be against us? Now, sa Bible, makikita yung word lagi na 10,000 of people. 10,000, 10,000, 10,000. Diba? Sa Exodus pa lang ginagamit niya yan eh. Hindi ako matatakot kahit 10,000. Sa Hebrew po, it is just a one word. It is revaba. It means not to give the exact number, but to describe a huge, overwhelming quantity or countless. Or pag nakita mo yung sobrang raming army, parang wow, parang it's an awe, A-W-E. Parang matatakot ka. It is an idiomatic expression. But David says here, I will not be afraid. Kahit hindi pa mabilang yung mga armies na yan na lumalaban sa akin, hindi ako matatakot. Same mga kapatid. If you read Psalms 91, yung protection sa atin ng Panginoon, napakatindi. Saan man tayo pumunta, lagi niya tayong iingatan. So, sleep with God's peace in times of trouble. And last but not the least, nandiyan pa po tayo? Amen. In verse number 7 to verse number 8, ito yung pinaka-importante, isa sa pinaka-importante, manalangin tayo sa Panginoon, pray for God's deliverance in times of trouble. Look at verse number 7. Arise, O Lord, save me, O my God. Diyos ko, tulungan niyo po ako. For thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Now, another Hebraism or another idiomatic expression na ginamit ni David dito. Ano yon? Unang-una yung, Lord, sinampal mo ang mga cheekbones. Saan po ba ang cheekbones natin? Ito, pwede natin ituro, no? Ito ang ating cheekbones. Tama? Diba? Pag sinabi mong smitten all the cheekbones, yung ibig sabihin, sinampal. Okay? And then another one, broken teeth. What is the meaning of smitten all cheekbones? It is an idiom of insult and defeat. Noong ancient time, in their culture, striking someone on the cheek was a deep insult. Kahit sa panahon natin ngayon, pag sinampal mo ang isang tao sa kanyang pisngi o sa kanyang cheekbone, ito po ay pang-iinsulto. It is a public shame of humiliation, not just a physical harm. So sabi ni David, Lord, pinahiya mo na sila. Now look at that word, pinahiya mo na. Ibig sabihin, past tense, nangyari na. Another one, yung broken teeth. It is an idiom of destroying power and ability to harm. Yung kapabilidad ng kaaway na makapamiminsala ay tinanggal na ng Panginoon. Patulad ng mga leon, sila ay dangerous because of their teeth. But if you break those teeth, okay, magiging harmless na sila. And in Asian Near East, powerless and capable of further attacks. Ang ibig sabihin ng you broken thy feet. Now, if we paraphrase this verse number 7, it says here, for thou hast smitten, for thou hast. Parang sinasabi ni David, mga kapatid ko sa Panginoon, you already shame my enemies and crushed or destroy or break their ability to strike. Kumbaga, Lord, tapos na, pinahiya mo na sila, at yung abilidad nila to harm us ay wala na. Same with us, mga kapatid. That's why we will say it again. Ang sabi sa Romans chapter 8, who can charge God's elect? Sino ang
makakapagsabi sa mga hinirang ng Diyos na talunan tayo, wala tayong kwenta, wala na tayong pag-asa. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kamatayan ba? Sarili ba natin? Mga circumstances ba? Wala po, mga kapatid, because God already shamed our enemies and crushed their ability to strike. That's why, brother and sister in Christ, claim God's deliverance for us. Ano man pagkakataon sa buhay natin na nahihirapan tayo, palagi nating isipin, palagi kang panalo. Hindi tayo talunan. So don't live a life na para ka laging talunan, na wala nang mangyayari sa buhay natin, nawalan ka na ng pag-asa. Mali, mga kapatid. That stronghold in our mind, it must be changed. It must be repented. Palagi tayong panalo sa Diyos. In verse number 8, salvation belongeth unto the Lord. Tanging Panginoon lang ang makakapagligtas sa atin sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan. And thy blessing is upon thy people, Selah. So, my brother and sister in Christ, in times na tayo ay nasa-challenge sa buhay, sige, mag-rant ka sa Panginoon. Tanungin mo siya. Umiyak ka sa Kanya. Kausapin mo siya na parang kaibigan mo, which is yun naman ang kanyang sinabi niya. Si Kristo ang kaibigan na hindi matutularan ng iba nating kaibigan, na kahit madaling araw, pwede mo siyang kausapin. Magtiwala tayo sa Panginoon na protektahan niya tayo. Manalangin tayo sa Kanya. At huwag tayong mag-overthink man tayo, tigilan natin yan. Yung mga stronghold ng kaaway na pinuput niya sa ating isipan. Palagi nating isipin na kapag natulog tayo, merong kapayapaan na iaalay ang Diyos at merong mercy, love, and grace na palaging bago sa pagising natin sa umaga. So, unexpected turn in our family because si Teacher Grace ay sabi ko, Lord, konti na lang, isang buwan na itiisa na lang. Na yung papasok siya sa school, kasama si Charity, uuwi ako, magtatrabaho, magpe-prepare lahat. Biruin mo, gigising kami ng si Mrs. 4, ako 4:30. Kasi nakakatulog ako ng 11 dahil sa mga preparations. Sabi ko, Lord, konti na lang. Pero deep inside of us, meron din akong desire na, Lord, kawawa naman si Mrs. Sana tumigil na siya ng trabaho. Kaso konti na lang. Kawawa naman si Charity pag naiwan si Charity sa school. Konti na lang, Lord. Pero merong unexpected turn. So, the last time, the doctor advised her na tumigil na siya sa kanyang pagpasok sa school sapagkat ito ay hindi nakakabuti sa kanya. Mabuti na lang mabiyaya ang Panginoon. Yung pwede siyang mag-early maternity leave. Ibig sabihin, andun pa rin yung provision ni Lord sa atin. And just this morning, kaya yan si Eddie nakaharang dyan. Ito yung mga smoke belching unit. Alam mo, kasali na ako sa group ng ASBO Alert tsaka anti-ASBO. Anti-ASBO. Basta anti-ASBO. Nalusutan pa din. Galing kami ng Magsaysay. Pagpunta ko dyan sa Rosario, wala akong nagawa. Kundi kumanta na lang ng meow, 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 meow. Wala na eh. Sabi ko, pambayad pwedeng magawa ng paraan eh. Pero yung magpapasmoke test ka na naman, pupunta ka sa munisipyo, sobrang laking abala po sa akin, mga kapatid. Pero sabi ko, ganun talaga ang buhay. Praise the Lord, I have Jesus. Kasi pagdating sa langit, wala nang asbo. Amen? Naniniwala kayo doon? Wala nang waiting na usok doon. Wala nang unrighteousness. Yun lang ang comfort ko. Sige, bukas, yan, linisin ko. Gagawin ko yung mga ayaw na ayaw kong gawin. Pero papasalamat tayo sa Panginoon kasi anumang bagay na mangyayari sa atin, mamatay man tayo dito, magkaroon man ng big one, we're secured. There is no fear in love. Ang context ng fear in love doon, kamatayan. Na hindi na tayo takot sa kamatayan because we know
someday because we are in Christ and Christ is in us. At kapag nawala na ang kamatayan sa atin, it's our promotion. Ang kamatayan sa ibang tao, it is their worst dream. But ang kamatayan sa atin, that's the end of everything. Every negativity in our life. Lahat ng kasalanan na struggle tayo, lahat ng masamang ugali, lahat ng mga taong tumutuya sa atin, yung mga batas na hindi pabor, na kinabababa lang sa atin, wala na yung lahat because na kay Christ na tayo. So brother and sister in Christ, lagi tayong merong sandigan, tanggulan sa panahon na tayo ay may mga pinagdadaanan. Tumayo po tayo at tayo manalangin. Tawagin po natin si Pastor Bong to close us in a word of prayer. Heavenly Father, we thank you so much sa gabi nito. Salamat sa inyong kalubinan. Salamat sa mensahe ng mensahero at ginamit ko sa gabi nito. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata, there is something for you. And God is reminding you through His Word to draw yung mga ganang klase ng sitwasyon. Ito na tayo tumingin sa paligid, sa likod, sa bawah. Tumingin tayo sa Diyos. Look upward to Jesus. Look to Jesus. If you are reminded by God's word, ito sa nangyari po ni David, dumating yung mga pagsubok, problema sa buhay niya, nagkaroon siya ng kaaway, involved ang kanyang anak, ang kanyang mga opisyal, sariling sundalo niya, dati mga tauhan niya, involved. Nandun, hindi siya natatakot, pinagwala niya, alam niya, salvation, help coming to the Lord. Sige po, if God has something for you, and you are reminded by God's word, you are free to come, kneel down, go to the Lord in prayer right now. Very far away, thank you so much. Ang mapalala po yung salita. At alayin ko po na kayo po patuloy na pagkito sa amin. Sometimes on our own decision, on our mind, or our own will, we tend to forget na humingi ng tulong sa inyo. Yung hope, yung faith namin, yung trust, minsan nawala dahil kala namin we can solve it on our own. Thank you, Father, to King David, we are reminded, trust in you, karoon kami ng hope, karoon kami ng pananampalataya, and kayo po yung great God, will able to deliver us from all kinds of trouble that comes along our way. Sa amin po sa madalang pagkakawalay, ingatan niyo po kami sa mga disgrasya at alayin po Diyos sa kayo po patuloy ng umito sa bawat sa amin. Mapakira po namin na yung biyaya, ingatan niyo po sila mga mahihina, pagalingin niyo, kalaksin, kung may karamdaman, bigyan ng good health at provision o Father. At alayin ko rin po yung mga sa pag-aral, sa nila pong pag-aaral, sa mga pag-excel, sa mga pag-aaral, yung mga may negosyo, plus that, Father, yung wala kang buhay bigyan. Lahat po aking yung dalangin, pinagsilamatan sa mga sa Panginoon Kristo, sa mga sa Pilipinas. Amen. God, this is all. Tawagin natin ang